Okay, good day sa lahat. Ito ang ating bagong tutorial kung paano repairin ang three-way switch na nabibili sa mga motor shop at Shopee. Gamit lang natin ang flat screw maliit, LED, 12 volts na ilaw. Ayan, pang testing natin dahil wala tayong tester. No. Tapos, testing natin sa 12 volts kung gumagana yung ilaw na battery ng ating tools. Yun, okay, gumagana yung ating ilaw. Kailangan natin ng pan-testing para malaman natin maayos natin yung ating switch na three-way switch. Ayan, gamitin natin yung flat screw, no? Bakasin natin yung magkabilang gilid, no? Dandanin lang natin, huwag natin biglain, no? Paikot dapat ang pagbabaklas, no? Tapos atakin natin dandahan, yun, baklas. Sa iba po ay matigas yan, kaya tiyagain nyo na lang kung paano tanggalin yan. No, pag nahugot nyo na, no, baliktarin nyo yung rubber na cover. Yan, gamit yung flat screw na maliit, no, bakbakin nyo yung gilid. May mga tatalsik dyan, no, kaya dandaan lang, no, huwag nyo rin biglain bang mabasag, no, dandaan lang, bakbakan nyo yung mga gilid, no, okay, yan, dandaan lang, okay. May mga mekanismo sa loob, bali 3 lang mekanismo sa loob nyan. Yun yung parang connection nya sa loob, yun, yung maliit na yun. Yan, maliit na yan, na parang B-shape, no? Yan yung magiging, kaya nagiging siyang three-way switch, no? Ay, ayos nyo lang yan, no? Yan lang. Parang pabi ang pagkakabit nyo yan dun sa pinaglalagyan nya, no? Okay, gano'n lang pagkakabit. Tapos, ayun, baka yan tumalsik, no? Mahulog kung saan. Kailangan ingatan nyo na huwag mahuhulog yung part na yan, no? Pag tinanggal nyo yun dun sa parang metal, spring po yun, tanggalin natin para mapakita. Yan, spring yan, no? Tapos isok-sok nyo lang ito kung sakasali nagbaklasan tapos nahulog, pasok nyo lang dyan sa loob yan. Okay, yan lang yung laman yan, 3 lang ang laman nya, no? Testing natin ibalik, no? Pag ang pagbabalik nito ay yun, mayroong dyan na parang bilog na nakausli at may butas na nasusuksukan dyan, no? No, yan yung 2 butas yan. Dyan yan lulusot para mag-lock, no? Yan, subukan natin kabit. Dapat ipantay nyo dun sa may butas nya kung saan siya lulusot, tapos idiin nyo lang ng dahan-dahan, no? Pak, yun, okay. Check yung magkabilang gilid nun kung lumusot yung 2 lock nya, no? Okay, gano'n lang kabilis ang pag-assemble nun, no? Baka sinulit natin para pakita natin kung paano talaga to i-repair. Nabakasin natin, tumalsik. Okay, yan yung mga nasa loob niyan, no? Kuha tayo ng martilyo, no? Kuha tayong martilyo saka mukpok, no? Kasi medyo may mamodified sa loob, medyo B-shape siya, sobrang baluktot, kaya hindi siya nagkakaroon ng connection, no? Kailangan natin siya pukpukin. Hanapin ko lang ang aking martilyo dito, saka pamukpok. Pukpukin natin yan mamaya, no? Mas maganda mag-repair nito kaysa bumili tayo ng bago, kasi 150 rin to sa ating mga motor shop. Okay, ito na. Sa martilyo ko na lang ipapatong screwdriver para hindi masobrahan ng pukpok, no? Mag martilyo baka masira, no? Papatong lang natin dito sa ating martilyo, no? Okay, yan dapat ang pagkakalagay nyo sa loob, ganito pa B-shape, no? Yan, sa loob pinasok nyo parang ganyan, pa B-shape siya, no? Tapos baliktarin nyo lang, kung tayo pamukpok, dahan-dahan lang pamukpok, konti lang. Yan, yung medyo mapantay lang siya konti, wag pantay na pantay, no? Medyo B-shape pa rin siya, baluktot ng konti. Yan, para klaro ang pag gano'n nya, switch on and switch off sa magkabila, no? Kasi three-way switch yan, mas magiging magko-connect siya ng maayos. Okay, ayos nyo lang, tagayin nyo lang pagkakabalik, no? Pakibalik nyo lang ng ayos yan, no? Yung saktong-sakto lang, no? Doon sa pinaka nya, patungan nya, no? Yan ay tagayin nyo na lang kung paano ibalik. Okay, yan, ganun dapat. Tapos yan, dyan sa
switch on and switch off. No. Doon siya maglalaro. No, okay. Okay na siya. Tama-tama na yan. Sa kanya ibalik yung pinaka button niya. Dahan-dahan lang. Kasi pagka hindi nyo dahan-dahan ang pagbalik, baka yung nasa loob ay maging masira yung pagkakapatong nyo dun. No? Hindi siya maayos. Kaya dahan-dahan lang. Diin nyo lang sabay. Pak. Mak. Okay. Parang okay. Diin nyo lang. Diin. Subukan natin kung umayos. Subukan natin. Mukhang hindi pa siya ganun kaayos. Mukhang nasira sa loob. Na nagulo yung pagkakapatong dun sa pinakapatungan nun ng ating switch. Okay, ayusin muna natin. Tsagaan nyo lang ang pag-ayos kaysa ay bumili ka pa sa bago sa Shopee or sa mga motor shop. Abala ka pa sa oras at sa pera. Okay, pantayin nyo lang ulit sa loob para maganda yung paglalaro ng ating 3-way switch sa loob niya. Yun, dahan-dahan lang. Ulitin na natin proseso. Pantayin nyo lang dun sa kabilang butas yung pinakalock nya. Tapos idiin nyo ng sabay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Good. Okay na yan. Tingin ko ayos na yan. Ang gawin natin ay testingin natin sa 12 volt na battery. At may ilaw dapat tayo para malaman natin kung gumagana yung 3-way switch na ating na-repair. Okay. Yan, lagyan muna natin yung pinaka-common, yung black. Ang common kasi nito ay black. Testingin natin sa ilaw kung gumagana. Okay. Saksok mo lang. Saksok natin yung isang connection doon sa kabila. Okay, umiilaw. Okay, umiilaw yung ating switch dun sa bandang high nya, sa high. Testingin naman natin yung sa low nya. Ilipat lang natin yung wire sa low. Bali, ang kulay ng low nito ay kulay brown. Tapos lipat natin, testingin natin yung ilaw sa low. Yun, umiilaw. Okay, patay. Ilaw. Okay, gumagana ng ating 3-way switch. Okay na yan. Ibalik na natin sa mismong casing niya. Yan, ibalik lang natin sa ating casing. Okay na yan, mga kasama. Maayos siya ng wala masyadong gastos at pagod sa pagbili. Ayun, ibalik na lang natin. Bali, may parang kanal sa loob yan. Hanapin nyo lang yung parang nakausli yun. Isakto na lang doon sa may parang kanal sa loob. Para maging masikip. Sikip at hindi basta-basta mahuhugot yan. Saka isaksok nyo lang. Balik na lang. Okay, di mo nyo na kailangan na isilan po ulit kasi hindi na mapapasok ng tubig. Okay, mga kasama, maraming salamat. Ingat.